nais niyang maupo sa harap ng tsimeneya upang magpahinga sandali. Ang isa sa tatlong mga upuan ay malaki, ang isa ay katamtaman ng laki at isang maliit. Una niyang nilapitan ng malaki pero sa taas ay hindi niya ito maakyat. Sinubukan niya ang nasa gitna pero matigas naman ang upuan nito. Hindi siya komportable. Sa huli ay naupo siya sa pinakamaliit. Ang isang ito ay komportable at eksakto sa sukat niya. Ngunit nasira ang upuan at bumagsak siya sa sahig. Nagkahiwa-hiwalay ang upuan at hindi alam ni Goldilocks kung ano ang gagawin. Nagpunta naman siya sa kwarto at doon ay may tatlong kama. Isang malaki, isang katamtaman ng sukat at isang maliit. Una niyang hinigaan ang malaking kama. Masyadong malaki ito para sa kanya at matigas ang higaan. Ang pangalawa ay medyo malaki lang sa kanya, pero masyado namang malambot. Kaya doon siya humiga sa pangatlo at pinakamaliit na kama. Ang isang ito ay eksakto sa sukat niya at napaka-komportable. Kaya doon nakatulog kaagad si Goldilocks. Habang natutulog si Goldilocks, pauwi na ang pamilyang oso. Si Papa Bear ay may dalang mga kahoy na panggatong. Sariwang prutas naman ang dala ni Mama Bear. At si Baby Bear ay hindi na makapaghintay na kainin ang lugaw niya. Nang makarating sila sa bahay, dumiretso sila sa hapagkainan. May nahalata si Papa Bear sa kanyang mangkok. May tumikim sa aking lugaw. Napatingin tuloy si Mama Bear sa kanyang mangkok. May tumikim din sa lugaw ko. At nang tingnan ni Baby Bear ang kanyang mangkok, napaiyak siya. May tumikim din sa lugaw ko. Pero tila tinikman. Inubos niya lahat. Tumayo sila at tumingin sa paligid. Napansin ni Papa Bear ang kanyang upuan sa harap ng tsimeneya. May umupo sa aking silya. Tignan niyo, naiba ang pwesto. Tapos, si Mama Bear naman ang nagreklamo. May gumamit rin ng upuan ko. At tulad ng inaasahan, umiyak si Baby Bear sa nakita. May umupo din sa silya ko. At sinira pa to. Naisip ng pamilyang oso na tingnan ang kwarto. May umiga sa aking kama. Tignan nyo, nawala sa ayos. May humiga rin sa kama ko. May humiga rin sa kama ko. At nandito pa rin siya ngayon, natutulog. Nilapitan ni Papa Bear ang kama ni Baby Bear at nakita na talagang may natutulog sa maliit na kama. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot. Nagulat sila nang makita ang isang batang babae na tulog na tulog. Ha? Anong ginagawa na isang batang babae sa bahay natin? Palisin mo ang batang babae na yun sa kama ko, Papa. Nagising si Goldilocks sa iyak ni Baby Bear. Nagitla siya na tatlong oso ang nasa harap niya. Sa takot ay napatakbo siya palabas ng kwarto. Mabilis siyang lumabas ng bahay at tumakbo ng hindi lumilingon. Humihingal na siya sa katatakbo pero hindi siya tumigil. Sa sandaling yun, nakita niya ang kanyang mga magulang na pumunta sa kagubatan para hanapin siya dahil umalis siya ng bahay nang hindi nagpapaalam. Masayang masaya si Goldilocks nang makita sila. Tumakbo siya, niyakap ang kanyang ina. Nanay! Sobrang nag-alala kami. Nasaktan ka ba? Magiging masunuri na po ako. Hindi na ako alis nang hindi nagpapaalam sa inyo. Mahigpit na niyakap ni Goldilocks ang mga magulang. Mula sa araw na yon, tulad ng ipinangako niya, palagi siyang nakikinig sa kanya.